Isang matinding pasabog ang bumalaga sa publiko ngayong araw matapos lumabas ang ulat na tuluyan ng naabsuelto si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kasong isinampal laban sa kanya sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa mga source na malapit sa kampo ni Duterte, may mga bagong ebidensyang inilahad na nagresulta sa pagbasura ng ilang reklamong kaugnay ng kontrobersyal na war on drugs noong kanyang administrasyon. Kasabay nito, isang nakakagulat na pahayag ang binitawan ni Senadora Amy na siyang nagdagdag pa ng tensyon. Ayon sa kanya, may umano'y planong patumbahin si Duterte na may kinalaman daw mismo ang Pangulo na si Kuting Jr. Hindi pa malinaw ang buong detalye ng akusasyon, ngunit iginiit ni Senadora Amy na may mga galaw sa loob ng gobyerno na tila naglalayong patahimikin si Duterte para hindi na makapagsalita sa ilang sensitibong isyu. Sa ngayon, wala pang tugon mula sa Malacanang o sa kampo ni Kuting ukol sa sinabing paratang. Samantala, nananawagan naman ang publiko at ang mga tagapagtanggol ng demokrasya ng masusing imbestigasyon upang malaman ang buong katotohanan sa likod ng mga revelasyong ito. Patuloy kaming magbabantay sa isyong ito at maghahatid ng mga pinakabagong detalye dito lamang sa aming himpilan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ngagba, tito, tamba, ngagba. Ay naku, magkakatunog nga naman Ang mas tanong ko ay, parang kami yata yung binuswak niya. Ako at ang Senado. Tinira kami at kinampihan ang Kongreso. O diba? Tinira sila. Si Tito Soto, tinira yung mga senador at kinampihan niya yung Kongreso. Ikaw pala ng buswak Tito Soto The Tito Buswak Soto, the surprise boy. At bahagi ng 19th Congress na pagpasahan ito sang-ayon sa approval o assent ng aming mga kasamahan. Ang mas tanong ko ay, parang kami yata yung binuswak niya. Ako at ang Senado. Tinira kami at kinampihan ang Kongreso imbis na ang institusyon na kinabilangan niya. Kinampihan ang impeachment. Hindi ko alam kung bakit na pinangungunahan ng Kamara at ni Speaker Romualdez. Diba, kinampihan niya ang impeachment? Si Tito, the Buswak Soto. Kinampihan po niya ang impeachment, mga kareaksyon. Binuswak daw siya. Binuswak daw ang mga senador, ang impeachment. Surprise attack daw. Alam mo, Tito, the Buswak Soto, makinig ka, Tito. Asan ba yung Pepsi ko? Pepsi ko, masarap tong Pepsi ko Ang sarap ng Pepsi. Alam mo, Tito Soto, respetuhin mo naman ang institusyon ng Senado. Unang-una, Tito Soto, ang Senado ay laging mayorya. Kung ano ang boto ng mayorya ay masusunod. Anong klaseng senador ka, Tito Soto? At tsaka dapat hindi ka nangingialam. Hindi ka dapat nangingialam. Unang-una, hindi ka pa nakaupo, hindi ka pa Senate President. Para yatang napagutusan ka ni Tamba. Tanong lang, inutusan ka ba ni Tamba, Tito? Inutusan ka ba ni Tamba para kumahol? Inutusan ka ba ni Palaga para ngumangaw? Inutusan ka ba ni Ngagba para magrr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 r
at bahagi ng 19th Congress na pagpasahan ito sang-ayon sa approval o assent ng aming mga kasamahan. Ang mas tanong ko ay, parang kami yata yung binuswak niya. Ako at ang Senado. Tinira kami at kinampihan ang Kongreso imbis na ang institusyon na kinabilangan niya. Tinira daw sila, Tito, tinira mo daw sila, Asa ba yung Pepsi ko? Tirahin ko nga. Mahilig ba tumira si Tito? Ito yung Pepsi ko, titirahin ko ha. Kung gusto mong tumira ng Pepsi, Tito, tumira ka rin. Sarap! Kinampihan ang impeachment. Hindi ko alam kung bakit na pinangungunahan ng Kamara at ni Speaker Romualdez. Imbis na galangin ang kasalukuyang Senado,
pinili niyang atakihin ang kasalukuyang Senado, nalalaman ko na mas matanda at mas malawak ang kanyang karanasan. O, di ba? Pero hindi naman siguro rason yun para hindi galangin at maliitin ang kasalukuyang Senado. O, di ba? Butata ka ngayon, Tito! Ngaw-ngaw! Butata ka ngayon, ngaw-ngaw, De Soto! Butata! Di ba wala kang respeto sa institusyon na kinabibilangan mo? Oy, matandang Soto! Ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw! Nagalit ka dahil ibinalik ang article of impeachment doon sa Kongreso at sinasabi mong mali. Wala silang karapatang maging senador dahil nagpakita sila ng bias. Sino bang hindi bias? Hindi ka pa bias niyan? Imbes na maging neutralizer ka o pumayapa ka, ang ginagawa mo, ginugulo mo. Di ba mga kareaksyon? Acha! Bulagaan ba lang? Bulagaan na lang tayo, gusto mo eh. Hindi, mahilig kasi sa bulagaan si Tito Soto eh. Yung buswak, bulagaan yan eh. Diba, nabulaga? O, binulagaan nyo kami Sinurprise attack nyo kami O, diba? Dito, the buswak, Soto. I look forward to welcoming him in the 20th Congress. Very good. But in the meantime, allow Congress to decide, and we haven't even decided yet on these matters, because I reiterate my earlier position. All of these matters have to be confirmed and affirmed by the 20th Congress that he will be a part of. Darating yung tamang panahon para pagdebatihan yun sa 20th Congress. Dahil hindi ko sinasabi na lahat ng pagpapasya namin ay binding sa susunod na Kongreso. I've been saying that for the longest time already. Whatever we do needs to be confirmed and affirmed by the 20th Congress. O, diba? Kinampihan po ni Tito Soto kasi yung Pepsi ko. Yung Pepsi ko. Yeah, masarap tong Pepsi ko eh. Malamig. Tirahin mo yung Pepsi. Ay, tinira ko yung Pepsi. Mahilig sa Pepsi ako eh. Si Tito Soto hindi mahilig sa Pepsi yan. Mahilig yan sa buswak. Binuswak daw ng 19th Congress ang mamamaya. Talagang kahul na kahul si Tito Soto. O, isa pa to. Kilala niyo po ba yan? Hindi yan ang barberong gumugupit ng buhok mo niyo. Kamukha ng barbero ko yan yung barbero ko, pag ginugupitan ako kamukha niya, kung ano-anong kinukwento. Hindi ba nag-toothbrush? Alright. Ang pagre-remand ng Senado ng Articles of Impeachment sa House of Representatives ay isang pag-aabandona ng ating saligang batas. Di ba abogado? Di ba abogado ka, sir? Sinabi na nga ni Justice Carpio na okay lang yun i-remand, ibalik. Pero it doesn't mean na dinismiss. Paliwanag ng nila kung katarantaduhan yung article o impeachment o kagaguhan. Dalawa lang yun. Malinaw sa ating konstitusyon na pag na-transmit ang articles of impeachment at ang nakalagda ay more than 1/3 at least ng mga members ng House, ay walang ibang dapat gagawin kundi agad-agad i-trial ang kaso. Oh, pero alam mo ba na yung unang impeachment, article of impeachment na pinail dyan sa Kongreso, nakasama di Laila de Saba, kasama siya, mga karyason, hindi man lang ni-repair sa speaker. Hindi ba immediately sa Kongreso pagka-file ng article of impeachment or impeachment complaint, immediately kailangan i-report. Diba? Anong ginawa nila? Inupuan nila. Yung pangalawa, inupuan. Yung pangatlo, yung pangapat naman. Parang alas 4, mabilis pa sa alas 4 na madaling araw. Maaga pa sa gumagatas ng kalabaw. Ngayon, anong ibig sabihin ng trial? Ang ibig sabihin ng trial, tatanggapin ang ebidensya, iuupo ang mga testigo at ihahain ang mga exhibits. Ba't di ka magpa-brace, sir? Ang yaman-yaman mo, hindi ka magpa-brace. Ay, problema mo na yun. Dami ko pinapakialam. Sorry naman.
Yun ang utos ng konstitusyon. Oo. Ang konstitusyon ay hindi lang po papel yan. Utos ng bayan po yan. Hindi lang pwedeng basta't-basta't ibasura o ibaliwala. Kaya kami talagang nababahala sa ginawa ng Senado. May sinasabi na kailangan para i-certify ng House kung may na-violate ng Constitution. Bakit kailangan pang i-certify? Mismo yung pagbigay ng articles of impeachment, yun na nga ang certification ng House na ito ang aming gustong i-file at sa aming paniwala ay matibay ang ebidensya para isuporta ito. Tingin mo ba yung Senate parang umaakto na upper court compared to the House which is supposed to be only for France? Well, unang-una ha, Tama na! Masakit ka sa tenga! Oy! Ba, joke mo! Masakit ka sa tenga! Oy, ito naman, pagdan natin yun. Ito naman. nagfa-file ng motion ay yung prosecution o kaya ang defense. Oo. Hindi, may motion yan. Wala kang alam. Yung isa. Yan, ito naman. Sa ngayon, hindi pa namin napag-uusapan kung ano ang magiging hakbang namin, pero nalulungkot po kami dahil ito po'y maliwanag na paglabag sa ating saligang batas. Ang dami niyong alam na paglabag sa saligang batas, Chua. Yung bang pagnanakaw sa kaban ng bayan, hindi paglabag sa saligang batas yun? Yung bang pagnanakaw sa kaban ng bayan, Chua? Hindi ka ba nagnakaw sa kaban ng bayan, Chua? Hindi ka ba nagnakaw sa kaban ng bayan? Tinatanong, sumagot. Hindi ka mukhang korap, Chua. Hindi ka mukhang magnanakaw, Chua. Hindi ka mukhang Chinese, Chua. Mukha kang tirador. Tirador ng kanin lamig. Dahil wala naman po sa mandato ng mga senador ang mag-file at magdesisyon sa ganitong klase. Tama na. Ulit-ulit na lang yan, Chua. Ulit-ulit na lang yan. Ulit-ulit na lang. Mandato. Manda ka. Paparating na si BP Sara. At sinabi din ni Yusek na isang taong manggagamit at isang taong willing magpagamit daw kayo. Yun yung description ni Yusek kasi sa yung dalawa ni Senator Amy Marcos. Si Claire Castro na naman ba ito? Di ba sinabi ko na sa iyo, si Claire Castro, pinsan ni Franz Castro, at pag Castro family, yung dalawa lang naman yan sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Franz Castro, wala na talagang maganda at tama na lalabas dyan galing sa bibig nila. Sabi ko nga, di ba, sabi ko, garbage in, garbage out, pagdating dyan sa dalawang Castro na yan. Hindi po lahat ng Castro, ha? Pwede niyong isama si Noli de Castro. Yung tatlo lang na yun, pero hindi lahat, ha? Si Noli de Castro, siya po yung tatay nila. Oo, anak sila sa labas. Joke lang yun. Oy, mga kabayang Noli de Castro. Biro lang yun, ha? Biro lang. Huwag kang pikon. Ang pikon ay laging talo. Magandang gabi, bayan. Si Noli de Castro po, siya po yung vice president na pinaka-inutil. Hindi ako nagsabi niyan. Si Panelo na laging talo. Sinabi ni Panelo, ikaw daw yung vice-presidenteng pinaka-inutil na vice-presidente. Pero hindi naman ikaw ang pag-uusapan dito eh. Ang pag-uusapan dito, si Claire, yung pinsang buo ni Franz, na pamangkin mo. Mga ka-reaction, garbage in, garbage out. Ano gagawin natin dyan, di ba? Unit Team 2.0, itinutulak ngayon ng Duterte Marcos tandem para sa 2028 elections. Nagbo-volunteer pa nga si Senator Robin Padilla na maging campaign manager. Itong si Senator Robin Padilla, hindi manahimik yan, no? Anong Unit Team 2.0? Anong pinagsasabi niya yung Unit Team 2.0 na Marcos, yung Duterte Marcos? Manahimik ka nga dyan, Binoy! Si Amy ang Vice President? Puta na yan. Kahit na binoto nating senadora yan, top na, hanggang doon na lang. Wala na. Vice President, Amy. Para sa Sara-Amy tandem sa 2028. Ayon pa kay Padilla, handa siyang bumaba sa pwesto para pangunahan ng kampanya. Sinabi niya ito sa kanyang speech sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan nakasama niyang dalawa sa Independence Day celebration kasama ang mga OFW.
Nagulat din ako sa Sara Amy ni Senator Robin at nung umakyat sa stage si Senator Amy at tinanong siya ni Robin, "Uy, ano ba yan?" Tapos sabi ni Senator Robin, "Oh, basta upo ka na lang." So, hindi ko alam kung anong nasa isip ni Senator Robin. Hinamon naman ng Vice si Senator Amy na iuwi si former President Rodrigo Duterte. At syempre, inimbita ko si Senator Amy Marcos kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Matatandang inendorso ni VP Sara si Senator Amy nitong nakaraang midterm elections matapos ang pagkalas ng senador sa alyansa para sa bagong Pilipinas slate ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Dito, hindi na ako papayag dyan. Manahimik ka, Pinoy, ha? Huwag mong araw-arawin yan. Itirahin kita pagka inaraw-araw mo yan. Huwag ka masyadong pabibo. Pinoy, i-re-elect ka namin sa 2028. Pero huwag kang masyadong magbibiro ng ganyan. Reading of the approved Unit Team 2. reading of the approved motion. Ito, lilitaw po dito yung ano pangalan nito? Si Ontiveros. Mga ka-reaction, tingnan po ninyo si Ontiveros, oh. Meron siyang mini-me. Hindi po talaga si Ontiveros ang tumitimon sa kanya sarili. Si Ontiveros yata ay parang robot. Parang robotics. Ito po, ha. Approved motion introduces unnecessary ambiguity to the already politically charged proceedings. Ang return po ay pagsauli o pagbalik. Sa usapin ng judiciary, nire-remand ang kaso pabalik sa lower court for further proceedings. Kaya po, I cannot accept this kind of wording. It is dangerous and disingenuous, particularly when the rules of court have suppletory application. The same purpose could have been achieved by merely asking the House prosecutors to file a compliance and clarify certain issues. Wala pong remand o return sa konstitusyon. Ang obligasyon natin, try and decide. Isa po itong kabalintunaan, Mr. Presiding Officer. Meron po nagkukot sa kanya. Napag-aalatan itong si Ontiveros. Ang utak niya ay pangkiko. Pangkiko! Nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Ito po si Terry Don. At ito pa rin po si Alex Baltazar. Okay, sabi namin sa inyo, talaga pong very special ang atin pong programa ngayon pong hapong ito dahil ngayon naman po ay kasama po natin isa po sa mga foremost legal luminaries ng ating pong bansa. Wala pong iba kundi si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Tony Carpio. Hi Justice, magandang hapon po, si Terry po. So pakinggan po natin si Antonio Carpio, Chief Justice Antonio Carpio, na-explain po niya mga kareasyon na kung saan ang pagreman ay isang legal na kapamaraanan. Ito at saka si Alex. Magandang hapon sa mga viewers natin. Well, siguro pag-usapan na ho natin na Justice Tony, no? Ito pong usapin po nito pong how should we make of what had happened on Tuesday and yesterday, kahapon yung Kongreso po meron na rin pong decisive measures, no, na ginawa po. Ano po ba talaga ang estado na ng impeachment? Is the impeachment alive and kicking, and will it actually cross over from the 19th Congress to the 20th Congress po, Justice? Yeah, well, my opinion is the impeachment is alive and it will cross over to the next Congress. Dahil
hindi naman dinismiss. Sabi ng order ng Senate, ng impeachment court, no? According to the order of the presiding officer of the impeachment court, there is no dismissal. At saka, they just served summons on VP Sara Duterte to answer within 10 calendar days. So that means they continue to exercise jurisdiction. And sabi nila, yung remand actually is not a remand dahil sabi nila, normally if you remand, ibigay mo lahat yung kaso to the court where you remand it. Pero ang hinihingi lang nila is a certification that the House has complied with the one-year ban. Dahil under the Constitution, you cannot file more than one impeachment case within 1 year. And they just, ang ginawa nila before yesterday, they approved a resolution that they complied with that provision of the Constitution. So, yung hinihingi ng impeachment court, andyan na, ginawa na nila. So, ang next condition na nakalagay dun sa order ni presiding officer Chis Escudero, that the House of the 20th Congress, the next House, will affirm that they are still interested in the case to continue with the articles of impeachment. And it's sabi dun sa order, it's up to the Senate of the next Congress whether they want to continue or not. So, sinasabi ng present Senate, it can cross over if the next Senate will agree. So, bottom line, the impeachment case is very much alive, and I believe it will cross over to the next Congress. Thank you. Justice Tonino, sa usapin po ng pagko-crossover, isa nga po yan dun sa key arguments raised by the Duterte camp ni Attorney Torion sa pangunguna niya, dun po sa final nilang supplemental petition with the Supreme Court. At yung issue daw po ay yung legislative discontinuity, whether an impeachment complaint can carry over from one Congress to the next. So ano pong paglilinaw niyo roon? Well, very clear sa Constitution that doon sa article ng Constitution on accountability of public officers, nakalagay doon yung provision on impeachment. Ang nakasabi doon, public officers shall be accountable to the people at all times. Pag sinabi at all times, it can cross congresses. At all times So dapat pag naumpisahan na yung impeachment, hindi natapos in one Congress, it can cross over. At saka that is the rule in the US. Kinopya natin itong impeachment from the US. Kinopya rin ng US from UK. Ganyan din. It can cross over to the next parliament or to the next Congress. In fact, si Bill Clinton, ganyan. He was impeached by one Congress and then the trial took place in the next Congress. So that is really established already. Well, very important po, Justice Tony, at this point, kasi syempre, meron ho talaga mga agam-agam dito po sa nangyari nito pong Tuesday, particularly ito pong motion to remand or return without necessarily dismissing the case. Meron po bang constitutional surrender ang mga senador? Kasi yan po yung isa sa mga pinag-usap, parang okay, it's great that the impeachment is alive, pero parang ayaw ho nilang palagpasin na imbis na nagtuloy na lang sa trial or nagtuloy na lang sa presentation of the articles of impeachment, the present Senate, the majority of senators actually had to decide to send it back to the House. Meron bang na-impinge na constitutional duty po ang mga senador po rito? Well, first of all, dapat the senators, the senator judges should have directed the prosecution to submit the certification that there was compliance with the provision of the Constitution on the one-year ban. Pero ang ginawa nila, diniretso nila yung yung Congress. I think improper yon. But that doesn't make it unconstitutional. At saka dapat hindi ginawa ng mga senator judges yon dahil hindi nila trabaho yun. Trabaho ng defense counsel ni VP Sara. Dapat si VP Sara ang nag-raise niyan.
yung issue na yan na there was a violation of the one-year ban. Bakit, why are they acting like they're the lawyers of Sara? So yun ang mali doon. But I don't think that makes it unconstitutional. No? It's only a ground to ask for the voluntary. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!